Ipinagpaliban muna ang panghuhuli sa mga e-bike at e-trike sa mga national highway. Ipatutupad yan sa Enero ng susunod na taon. Nakatutok si Dano Tingkungko. Alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinagpaliban muna ang panghuhuli ng e-bike sa mga national highway tulad ng EDSA at Maharlika Highway na sisimulan sana ngayong araw. Sa January 2, 2026 na yan ipapatupad. Bigyan ng time ang mga kababayan natin na total magpapasko din, December, para yung information na makarating sa kanila. Ayon sa LTO, bawal pa rin ang mga e-bike at mga e-trike o itinuturing na light electric vehicle sa national highway. Pero ngayong buwan, sa halip na diretsyong impound, pagsasabihan na lang muna ng mga enforcer ng LTO ang mga may-ari ng e-bike na bawal sila sa highway. For example, tumatakbo ng EDSA, South Expressway, yung sa may Magallanes, tumatakbo. Sasawayin po namin yan na umalis sila doon. Pero pagdating po ng January 2, hulihan na po yun. Kung tutusin, matagal nang bawal sa national highway ang mga e-bike. Ayon sa LTO, dahil mas mabagal kaysa sa mga tradisyonal na motorsiklo, mas malaki ang tsansang maipit ang e-bikes at e-trike sa traffic o mabangga. Dahil yung mabagal sila, madaling maipit sa traffic flow. Tapos mataas yung panganib ng banggaan. May problema talaga sa e-bike. Kaya bawal na sila sa highway maliban kung magkakasya sa mga designated bike lane. Pwede po yun sa bike lane. Pero kapag lumaki yung inyong electric bike, hindi kayo kasya dun sa bike lane, hindi po kayo pwede dun. Pwede rin kung tatawid lang naman at hindi babagtasin ang highway. Nasa ilalim na ito ng Implementing Rules and Regulations ng Electric Vehicle Industry Development Act o Republic Act 11697. Pwede po silang tumawid sa national highway. Ang pinagbabawal po yung pag-cruise nila o yung tumatakbo sila sa national highway. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.